ang pinaka-exciting moment dito sa Kamara, dito sa Justice Committee. Yan. Ang mahiwagang kahon ng BIR na gusto nilang buksan. Bago natin reaksyonan mga kababayan, panoorin muna natin ito. Ito kaganapan dito sa Pera o Kahon. The Honorable D.S. Conghon. Thank you, Madam Chair. Commissioner, lahat po ng opisina ng ating gobyerno nag-declare na ng kani-kanilang mga dokumento. Naglabas ng kani-kanilang dokumento. So sana gawin din ng BIR yung nararapat. Kasi napaka-importante po ng mga dokumentong ito mula sa BIR. Malalaman lang ng komite kung totoo ang mga deklarasyon ni Vice President Sara Duterte. Wala pa din kayo ebidensya. Ebidensya ko lang yun. Duterte ng kanyang salin kapag sinuri ang mga dokumentong isinumite nito at ng kanyang asawa sa BIR. So napaka-importante ito. Sana Di pa pala kompleto. Ang kay Barriaga. Ang kay Trillanes. Yun ang dokumento. Kayo naghanap. ulad na po tayo sa AMLAC at i-disclose kung ano yung mga dokumento. Madam Chair, Sige, Madam Chair. subukan nyo. BIR Commissioner, would you like to respond to D.S. Conghon? Yes, Madam Chair. Nauunawaan po namin ang kahalagahan ng mga dokumentong isinumiti namin at sinubpina ng House Committee on Justice. Nauunawaan rin po namin ang kahalagahan ng proceedings na ito. Nagkataon lamang po na maliwanag na nakasaad sa batas ang mga limitasyon sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa isang particular na taxpayer at kami po ay obligado na sundin ang batas. Madam Chair. Madam Chair. The Honorable Sia Diong. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I guess all of us are in agreement that when it comes to the documents that we want to subpoena, or we have already issued subpoena, it should be also appreciated by the committee in an open session as such as this. Although we also have to be very cautious about the way we conduct this proceeding. In fact, Madam Chair, if I may remind the members of this committee, the chair herself, whenever there's a questions that is outside of a testimony or affidavit or outside the reported documents by each of the agencies, she automatically calls that particular, for example, question as probing in order to avoid, us giving impression that we're doing a mini trial. So again, I understand that the chairperson of the BIR Bawal nga yung trial. Tapos ginagawa ninyo. Sige, tuloy. also wants to cooperate with the committee, but she is also tied up with a certain limitations as what he already intimated to us that is very clear under the law. If, Madam Speaker, if the law intends for this committee to hold or to discuss these particular documents inside the box openly in the committee hearing, the law would have specified an exemption to include impeachment hearing. Similar with the bank secrecy law. The bank secrecy law was very specific that when it comes to impeachment proceedings, that is among the exception. That meaning to say, it cannot absolutely be invoked. Wala nga sa probisyon sa code. Tapos idagdag ninyo dahil gusto ninyo.
Jong, idagdag ninyo, isama yung impeachment, wag lang yung sa in the aid of legislation. Idagdag. Yung unlimited, yung gusto ninyo. Yun. 100%. Insofar as the intention of that particular bank secrecy is to proceed with the impeachment proceedings or hearing. Kung sa batas po, kung meron po sa bank secrecy law na specify niya mismo na ito ay exemption para sa purpose niya is impeachment proceeding, kung ganun din po yung intention ng batas na yon na sinight ni commissioner, dapat sinight na po doon. Pero in this case, wala po. Ang sinabi lang po doon is in aid of legislation that can only be open and that can only also be discussed in an executive session. Had the law intends also to include as an exemption impeachment proceeding, then it would have been spelled out clearly in that law. Since now Ipahiya ninyo yung mga susunod pa na ipapahiya ninyo sa sa publiko, gusto ninyo na ganyan. Ha? Pag halimbawa, kayo ang matutukan dyan, sa inyo nakatutok yung ipapahiya, sa inyo nakatutok itong mga dokumento na yon, papayag kayo? Diba hindi? wala po, we cannot interpret and provide our own interpretation doon sa batas na yon, which is clearly wala na po doon na sinasabi na impeachment proceeding. So that is only my that is all my my manifestation. Ako lang, Madam Talaga ang batas. Chair, I would like to be very, very cautious on how we proceed with this impeachment hearing. Wag Yun, how you proceed dahil wala pa kayong matibay na ebidensya. sana natin mabigyan kung sino man yung nag-aantay na magkamali tayo. Natural, buksan ninyo. Kami naghihintay. Talaga, buksan. Dapat binuksan ninyo agad. Hindi nyo pinakinggan yung komisyoner. Para mananagot kayo, madamay pa sa inyo yung komisyoner. Diba? Questionin po yung integrity and credibility nito proceeding na ito, Madam Chair. Maraming salamat po. Madam Chair. We know the manifestation of the Honorable Adjong. Now we recognize the Honorable Lord Ansuan. Madam Chair, I echo the objection of Vice Chair Jonathan Keith Flores and Congressman Zia Adyong in that when we are prevented from asking probing questions, in the same manner, the impeachment does not give us license for unlimited discovery. And so we must take note of the objection of the BIR Commissioner that Section 270 of the National Internal Revenue Code criminalizes the divulgence of tax returns by BIR officials. This is very clear. And the only exception that I can think of is the one mentioned by the Commissioner. And even then, if we invoke that section, it refers to inquiries in aid of legislation. And I think that this impeachment proceeding is so far away from an inquiry in aid of legislation. Furthermore, Madam Chair, the subject or the respondent in the impeachment case is the Vice President. Attorney Mans Carpio, whose tax returns we are going to expose here now, is a private citizen. He is her husband, and he is not the one who is the respondent in the impeachment case, which also brings us to Section 3 of the Data Privacy Act, which treats income tax returns as sensitive personal information, which is included in the heightened privacy protections of that statute. And it is not a shield that vanishes whenever Congress decides to take up a subpoena pen. And so, inuulit ko po, Madam Chair, na hindi dapat talaga natin ilabas yung ITR ni Attorney Mans Carpio dito sa hearing natin ngayon. Tapos gusto man ng mga kasama mo dyan, gusto nila bulat-laton. Pati bayag ni Mans Carpio.
bulat-latin. Pati yung ano singit ni Inday BP Sara, gusto ninyong bulat-latin, di ba? Sige, ituloy ninyo yon. Hanapan nyo ng paraan kahit hindi dito sa publiko na kahit andyan naman sa inyo yung kahon, kahit ba bulat-latin nyo dyan yung kahon pag alis ng komisyoner. Di ba? Kayo naman hari-hari dyan. Madam Chair. May I ask first the BIR Commissioner if indeed the Justice Committee has no authority to open this box, then Wala talaga kayong kapangyarihan, wala talaga kayong authority nga magbukas dyan ngayon. Attorney Luistro, ilang beses ba paulit-ulit? Hindi ko alam na hindi mo nabasa yon. Abogada ka. Tapos itong komisyoner ng BIR, abogado. Anong pagkakaiba ninyong dalawa na parehas kayong abogado? Dalawa lang siguro yung pagkakaiba, yung matalino at magiging tanga. when will be the right time? Yun nga sinasabi in the aid of legislation at doon sa executive session. Sinabi na nga dalawa. Kung kailan. Duling To see the contents of this box. nasabi na nga executive session at saka in the aid of legislation. Gusto nyong ipilit ang kahon ngayon sa inyong mini trial na wala naman sa batas. Sige, buksan nyo. Actually, Madam Chair, when we submitted the documents subject of the subpoena to the House Committee on Justice, we are very much aware as well of the requirement that the same should be in aid of legislation. And Louder, our Commissioner, premise- please. And our premise, when we submitted the documents, is that the proceedings of the committee is also in aid of legislation, given the plenary power of Congress to legislate. This is just my opinion, Madam Chair. Whatever that may be discussed here could possibly the basis of a possible amendment of, for example, the bank secrecy law or of the tax code itself. And so again, Madam Chair, yes, we are aware that when we submit the documents, it must be in aid of legislation. Our premise when we submitted the documents is that this proceeding is also in aid of legislation. Now, applying what the law expressly says, it can only be examined if the two requisites concur in aid of legislation and in an executive session. Thank you, Madam Chair. But this is not an inquiry in aid of legislation. Ibig sabihin, hindi pwede. Pag hindi wala doon sa binanggit na pwede doon, hindi wala. Mahirap pa intindihin yun, Luistro? Mahirap pa intindihin yun? As clearly pointed out by the members, this is entirely different proceeding. This is an impeachment proceeding. If that is the case, Madam Chair, then Section 20A will not apply. What is Section 20? The submission of pertinent information by the Commissioner to Congress. Ito nga sana dapat to, pinaalam nila ng sapina. Ano kayang kinalaman nito? Yung sapina mga kababayan, sinabi pa lang, oy, kailangan namin itong dokumento nila. Hindi pa pwede magtanong na, hindi pa pwede sabihin nila, kinakailangan naman namin dito itong mga dokumento dahil sa ganitong purpose. Hindi siguro binanggit yung purpose, kaya pinadala dyan. Dahil pag, alimbawa, ako naman siguro tong commissioner, parang sino kayang nag-utos dito na ito, hala, ura-urada, ito na talaga, mga taga-kamara to, mga matatapang to, para tong mga lion at saka mga tigre.
Nagkakandara pa din 'to. Sige, ibabalot na natin 'tong dokumento kinakailangan nila. Baka pagkakaalam nitong commissioner na ito, hindi legislation siguro 'to gagawin nila, maggagawa siguro ng batas patungkol dito. Bakit naman ito namang, kay VP Sara at saka asawa niya yung dinadala natin? Ano ngayon, wala silang magagawa diyan, sige buksan That is an 20. exception. That is an exception, Madam Chair. Madam Chair, The Honorable Madam Chair, Terry Ridon. Madam Chair, I'd like to state that Section 20, which is being stated, no? Can you state it for the record, Honorable Commissioner, please? The provision again, can you state it again for the record, please? That is Section 20 NIRC. Yes, Section 20 Yes, Madam NIRC. Can we flash it? Submission to Congress. Secretariat. Section 20 NIRC. ito pag gano'n-gano'n, Ridon, wala naman sa hindi naman makadagdag pogi 'yun. Please read it for the record, please. Restate it again, please. Yeah. Madam Section 20, letter A, submission of pertinent information to Congress. The provision of Section 270 of this code, to the contrary notwithstanding, the Commissioner shall, upon request of Congress and in aid of legislation, furnish its appropriate committee pertinent information, including but not limited to industry audits, collection performance data, status reports and criminal actions initiated against persons and taxpayers' returns, provided, however, that any return or return information which can be associated with or otherwise identify, directly or indirectly, a particular taxpayer shall be furnished the appropriate committee of Congress only when sitting in executive session, unless such taxpayer otherwise consents in writing to such disclosure. Thank you for restating the provision. I'd like to state for the record that the subpoena given to the BIR, Madam Chair, is not a request. It is part of a compulsory process in which the BIR had complied. Compulsory process, madala diyan yung dokumento. Pero hindi nyo pwedeng buksan. Sinunod na, compulsory nga yung proseso. Dinala na nila. Pero wala tayong magagawa. Yun ang sangayon sa batas na hindi nyo buksan dyan sa impeachment. Hindi nakasulat doon. Ang sinulat lang doon, specific doon. In the legislation at doon sa executive session. Bakit hinanap nyo pa? Yun ang problema sa inyo. Dahil ang talaga ito, hindi talaga nyo yung trabaho na kayo ang maghanap ng ebidensya. Itong mag-provide ng ebidensya, itong nagreklamo, itong may complaint dyan sa impeachment. Problema. Hindi pa ka na dyan, inyo man yung gusto. Atat na atat kayo na may si VP Sara dahil para makaganti ka. Lalo kang pangit sa paningin namin. So my question to BIR is whether or not this particular provision actually applies to this particular submission to the impeachment proceeding. Because we are not requesting anything from the commission. We are requiring. Kahit pa sinasabi mo kung ano pang termino na gagamitin mo, hindi pa rin yung tatalab. Pareha kayong abogado. Abogadong tanga at abogadong matatalino. Under compulsory processes of impeachment rules for the BIR to actually submit these documents of the Vice President, of Attorney Carpio and their firms to Congress. And second point, to be clear, when the commission actually submits it to Congress, the penalty is not
on members of Congress, no? It is, the penalty is on BIR officers, employees, no? When they make a divulgence, is that correct? So in the event that the documents are actually submitted and ultimately unsealed by this committee during impeachment proceedings, what criminal offense actually exists on a BIR officials when the persons that will actually unseal and look into the documents will not be the BIR. It will be the members of this committee, Madam Chair. I find it strange really, no? Yun, naghanap na sila kung sino ang magbubukas at ano ang mga penalty. Baka walang penalty pag magbukas yung mga congressman. Yun ang hinahanap nila. Baka may kaso lang kung ang taga-BIR ang magbukas. BIR lang nga ang pwedeng makakita. Kaya sila kaya yung nag-ano ng file. So bilang nakakita sila, hindi lang talaga nila pwedeng ipagsiwalat sa labas. Dahil sila ay kontrolado, disiplinado. Yun ang tungkulin nila. Hindi tulad dyan sa congressman na gagawing politika. Pero mo, pag politiko ka, pag may pera kang marami, sabi, saan kaya ito galing? Pag hindi ito galing sa korupsyon, galing ito sa druga. Ayun naman ang paratang ninyo dyan sa mga Duterte, di ba? Korupsyon sa druga, yan, di ba? Ngayon, naghanap ka na ng kung sino ba ang may liability sa sabihin natin na krimen. Chair. Parang you are so near yet you're so far. Madam They Chair. the Doon, para yung nakahipo dyan na madam ng hindi na tumayo. Andyan naman, hindi naman makatayo. Nugin yun. Para wala na makinabang dyan, di ba? BIR apparently complied with the subpoena by bringing to us the sealed box. But because of that issue of confidentiality, we cannot open the box. Kaya nga, confidential nga eh. May nakita ka bang confidential nga kahit sino lang mag-open, kahit sino lang makakita? Parang ganun din ang mag-asawa. Pag magabi, magkatabi. Confidential yon. Gusto mo ba? Na may makakita? Saan mong pinto? Tapos magtanong pa. Kailan kayo ito buksan tong pinto para makita? O, lagay mo sarili mo. Confidential. Sarili mo yun. Iyon. Personal records yun. Wala kaiban sa personal mo na private mo na buhay. Sa bahay ka. Gusto mo ipakita sa labas. Tapos magtanong ka. Andun na. Andyan na. Hindi mo makikita. Yung magpunta ka ng mga hotel. Dito na tayo sa hotel eh. Pero walang tao makita. Gusto man natin. Para makita natin anong ginawa yung nasa mga kwarto. Diba ano yung sensitive document? Karugtong ng buhay ng tao yun. Madam Chair. Honorable Tino. Madam Chair, first of all, we note that the BIR themselves have a broad interpretation, which I happen to agree with regard to the meaning of in aid of legislation. No, ibig sabihin, my understanding is that is Congress discharging its duties. So the impeachment process in that broad sense will also be covered by in aid of legislation. Hindi mo pwede paghaluin. Inyo.
Pagkahiwala yung aid of legislation at saka impeachment, hindi pwede maghalo. Ang gusto kasi nito mga gonggong, habang nagtatrial sila, ito, trial naman to, mini trial, sinasabi nila, gagawa din sila ng batas. Plika yun. Hindi na pira o kahon yun. Pira at kahon na yung gusto nyo. Tulad nga ng nabanggit, no, there are many issues that have arisen here, which may be the subject of legislation. For example, yung mga problema sa bank secrecy law, no. Kaya nga po ang sinabi ko kanina, ang aking posisyon ay covered na ito. Pwede for as long as the documents are inspected by this committee in executive session, no? Pero kung hindi naman, I mean, kailangan pa ba, if for example, I file a resolution in aid of legislation, which also resolve. O ibig mong sabihin ninyo, pagkatapos niya ninyo, magano kayo dun sa bank secrecy law, tapos itong kang BP Sara ang gagawin yung sampol? Ganun ba? Bakit hindi sa'yo? Pag gagawa kayo ng batas, bakit hindi sa'yo yung gagawin? Gagawin yung sampol? In the subpoena of the same documents, di pwede na. Ganun po ba ang sinasabi ng committee? No? Ibig sabihin, balikan nyo. Balikan nyo. Itong committee, ito, Justice Committee, katapos nito, balikan nyo. So kahit pa ma-impeach si BP Sara, balikan pa rin ninyo. Ba? In other words, the contents of the documents are not beyond the reach of this committee. No? And so I would subscribe to the broad interpretation of the phrase in aid of legislation, Madam Chair. We note the manifestation of the Honorable Tino. Now we recognize the Honorable Karen Lagbas. Madam Chair, there is a Latin maxim which provides expressio unius est, exclusio alterius. This means that the express mention of one thing implies the exclusion of another. It is very clear that the officers, or employees of the BIR are prohibited from divulging information regarding the taxpayer or any information relative thereto. And there is only one exemption if the Congress requests in aid of legislation. And yes, Madam Chair, should we allow BIR to violate this specific prohibition, they will be subjected to penalties. Kawawa naman po sila, Madam Chair. Nag-comply naman po sila sa subpoena. They are here. They waited for more than 9 hours. Nag-comply sila, andito po yung box. Sana naman magiging sensitive na rin tayo by at very least complying with what is provided for by the law. That is all, Madam Chair. Atat na yun yung mga kasama mo dyan, ma'am. Atat na yun sila. Halata naman nga atat sila. Gusto na makita, gusto na nilang bulat-latin. Gusto na nilang bastusin. Ha? Pero mo, walang may kaibahan mga kababayan, ha? May isang tao sumampa sa bahay mo, yung mga inaayos mong mga bagay-bagay sa bahay mo, tapos may nagsalta dyan, tapos wawasakin, tapos pakialaman, guguluhin. Yun ang require ng gobyerno. Itong mga tax return mo, ito ang require. Talagang nasubmit mo ba yun? Talagang na-file mo ba yun? Wala ka bang namimiss? Tapos, wala namang kang problema, taon-taon ka naman nagbibigay, wala namang problema, hindi naman kini-question,
magkano yung taxable income mo, magkano yung tax mo doon. Ano kini-question? Kayo man lang nagka-question. Dahil sa mga duda ninyo. Di ba? Tapos itong nagsampa ng reklamo laban kay BP Sara, dapat siya ang maghanap ng ganito. Bakit kayo? When is the correct time to open the box, Commissioner? No. Mamayang hating gabi. Bago kayo tawag niyan? Because there are two requirements. Inquiry in aid and executive session. Alam mo pala kung kailan, kung saan, kailan, when. Aid of legislation, saan? Executive session. Yung pabalik-balik ka ng tanong, kahit naintindihan mo, ibig sabihin yan, gusto mong ipipilit ang gusto nyo. Diba? Both should be present. And assuming that the committee will decide not to open, may I just ask, Not assume, you are not allowed to open that box. Dahil pag na-open nyo yun, tapos ang impeachment, hindi na maituloy. Pero gusto nyo matuloy ang impeachment trial doon sa Senado, huwag nyo pakialaman ang kahon. Ang tira lang pakialaman nyo. when is the correct time to open the box? Time, numero, 3 ng hapon, 7 ng umaga. Nasabi na nga eh. Commissioner? Dito natin makita mga kababayan, itong nagpupupimilit itong mga gunggong. Kahit ang batas na hindi, komisyoner ang nagsabi dyan na ayaw buksan ayon sa batas. Madam Luistro, hindi ang komisyoner dyan ang nag-prohibit na, oy, hindi yung pwede buksan ang batas. Bakit yung komisyoner ang kinukulit ninyo? Well, if the committee says that this is not in aid of legislation, then Section 20A will not apply. And therefore, what we will do, Madam Chair, is to withdraw our submission. Madam Chair, this has been submitted already. Bawiin. Pwede naman din na wala naman na ayon sa batas na pag nasubmit na hindi mo na bawiin. Kaya na may mga kahit yung nasa korte na di ba yung mga na sentensya na mag-apila pa. Gusto pang babawiin na wala akong kasalanan dyan. Yung kahon pa lang, ito bit-biton yung kahon, hindi mo pwede buksan. Anong gagawin nyo? Para hindi mabuksan, dadalhin niya man yun pabalik. Ganun lang kasimple. I'd rather Madam Chair, keep this. what do you mean withdraw your Even when it's submission? You will sealed. take this back? The box? Yes, Madam. Kagalit Jong. Alam mo, box ang dala nila. Withdraw submission. Ano ba nasabihin sa inyo dyan? Box. Na may laman na dokumento. Ano pang iba? Bakit kagalit? Ayaw mo ibigay. Hindi naman sa inyo yun. Wala nga kayong karapatan magbukas. Ibig sabihin, wala kayong karapatan dyan. Bakit galit ka, Jong? Chair, because when we submitted the documents, To be friend- specific, Commissioner, in the event that the committee votes in favor of probable cause, assuming only for the purpose of this Sabi nyo may mga probable cause na kayo para matuloy yung impeachment. Bakit atat pa kayo dyan sa kahon?
Wala pa pala. discussion that the impeachment complaint is transmitted to the Senate. Sa Senate na, wag mo na pakialaman dyan. Ang Senate lang ang may korte, hindi kayo. Ito, kahit sabihin ninyong hindi kayo nag-trial, pero ang ginagawa niyo dyan, trial, ano ko, violation yun. Ayon sa mga abogadong, mga matitinong abogado, violation yung ginawa niyo yun. Sige. Ito po mga kababayan, review man lang ito. Review man lang natin to. Buti nga, hindi nila nabuksan. Dahil may porsyento pa na maituloy yung impeachment. Pero nabuksan nila yon, ako, yari na sila. Tapos, wala na. Finish na. Will they be in the correct position to open this box? I'm referring to the senators. Well, if we go by the specific statutory exceptions, Madam Chair, an impeachment proceeding or an impeachment trial is not one. Can you speak Yeah. louder, Com? If I go by the specific statutory exceptions, Madam Chair, It's not Then- part of your exception. It doesn't make mention at all of impeachment proceeding. precisely, Madam Chair. So that is not, what I am saying is that an impeachment proceeding or an impeachment trial is not one of the exceptions. So even the Section 27. senators cannot open this box? Bakit pag hindi pwede? Bakit ba pag hindi pwede buksan? Hmm? Wala kayong ebidensya? Kaya binuksan nyo dyan dahil naghalungkat pa kayo ng ebidensya. Wala pa kayong natukoy na ebidensya. If we go by the provisions of the law, Madam Chair, then there is no basis as well for the disclosure. Again, Madam Chair, Madam Chair, Madam Chair, this is such an Madam absurd Chair. situation. The Honorable Rurik Padiernos, and then the Honorable Tino, and then the Honorable D.S. Suarez. Thank you, Madam Chair. I want to ask some clarificatory questions. Is that about the box? Yes, Madam Chair. Yes. Because yung na-mention po kasi, Madam Chair, ni BIR Commissioner, this representation is in the position that impeachment proceedings is sui generis. It's a class of its own, different from yung na-mention po na in aid of legislation. So, I just wanted to again, if I heard it correctly from the Commissioner, Madam Chair, if the section that was mentioned a while ago does not apply, does it mean that you have to get the box, meaning you're not bound because wala nga pong basis ang pagbigay. So that's the only way that you will submit. Medyo Buti pa itong batang to. Naintindihan pa. Dito natin makikita mga kababayan, pag itong batas ang sinusunod nila, hindi sila maliligaw. Ito nakita na sa batas, nakita na hindi pala to. Hindi tayo pwede rito. Iwas tayo rito. Ito namang isa, itong nasa committee talaga, mga member ng committee, itong gusto talagang ma-impeach si BP Sara, kahit wala na doon, wala na sa mga signage doon na hindi na sila kasali doon, gusto pa nilang sumali. Kung baga nasa traffic sign tayo, kahit yung araw itong daanan natin na gusto natin na going to left lang to. Kahit nakatutok ka na sa left, ipipilit mo pa kang dumiretso ka o mag-right. Ito lang tinumpok ninyo na. Tinumpok, binigyan na kayo ng kumpas ng batas. Na hanggang dyan lang kayo. Bakit ipipilit pa ninyo sa ibang bagay?
Tapos itong sinasabi kanina ni Tenyo, nasa impeachment sila, naisip na niya, pag halimbawa ito sa sinasabi dito sa legislatibo, okay yun. Pero ibig bang sabihin ni Tenyo, na pagkatapos nito, bulat-latin nila agad dahil mag-request ulit siya, magsabi na agad siya in the aid of legislation. Yan sila kasiba. Okay pa tong batang pre. Patay, pagpatuloy mo yun. Sundin mo lang yung sa batas, may mararating ka. Huwag mo sundan itong mga kuluho, itong mga kasamahan mo dyan na ang gusto nila masusunod, hindi yung sa batas. Hirap po itong sitwasyon natin kasi po we don't have a specific law to Hayaan mo yan, iho, itulak mo yun. Alam mo, mga kababayan, nakikita mo yung mga lasing na, yung lasing kahit hindi pa masyadong lasing, parang may naalala pa sila, nakikita nila na kanal, gusto pang doon mag-dive. Tapos ito naman isa, wag dyan, kanal yan, kanal. Tapos, pipili talaga, papunta talaga sa kanal. Itulak nyo na. Kargahan nyo na. Pag ako dyan, sige. Tama, sabihin ko na, ikaw Mr. Chair, itong chairwoman natin, ikaw, insakto yung pananaw mo na gusto nating buksan, huwag nating sundin yung batas na dala-dala dito ng TBIR, di ba? Tayo ang mga mababatas sa ito, tayo ang hari dito, tayo na sa komite. Gusto natin tapusin ito. Dahilan nyo, gusto namin tapusin na para ma-impeach ito si BP Sara. Kargahan nyo na. Pag ganon, ako po, o kapag ako dyan ang mga babatas, yun ang gusto mo, sige, suportahan kita. Total, pag lunod itong institusyon natin, walang matitira sa atin, lunod tayo lahat. Yun naman ang gusto, di ba? Kagustuhan nyo eh. to say that pwede po talaga niyang ibigay yan, except yun lang po yung basis niya. So I just wanted to get a clarification from the commission. Kawawa. Para itong, sabi na, pasalubong ka, dalan mo ko dito ng chocolate. Dinalan ka ng chocolate. Pagkatapos, hindi mo pwede buksan. Pero alam mong chocolate. Isip mo lang, sarap kayo nyo na gaano kayo kasarap yun? Ano kayo brand yung mga chocolate nyo? Ito kayo, may mga nuts pa siguro mga chocolate nyo. Sarap kaya nito. Ako, ang sarap kaya nito. Pero hindi naman natin pwede buksan. Hindi yung matikman. Madam Chair, had it, as mentioned by Representative Adyong a while ago, had it been the intention that the impeachment proceeding be an exception to Section 270 of the National Internal Revenue Code, then the law would have said so, as it did in the Bank Secrecy Law, where it is explicitly provided that an impeachment proceeding is an exception to the confidentiality of bank deposits. Madam Chair. Madam Chair. Ito nga, hindi kayo sila makapaghintay. Ipasa nyo na doon sa Senate para mag-umpisa ng trial. Doon na buksan. Nangyari dyan, buksan nyo dyan. Pagkatapos doon, buksan pa rin nyo. Hindi, tapos na dyan. Pagkali pa, buksan dyan. Tapos yung pag-usapan, ganun rin na pag-usapan doon sa Senate. Wala nang saysay. Kumbaga, wala nang trailing. Ako naman bakit sobra mo namang atat dyan, Luistro? Di ka ba makapaghintay? May dagdag pa kayong taga-NBI, Dextec na. Opo. Salin nyo pa. Kulang pa yung ebidensya nyo. Sige. Sa NBI, dagdag pa. Ang dami nyong mga problema. Ngayon yun sa kahon, nagka-problema kayo. Kay Madriaga, magka-problema kayo.
Yung sinasabi ni Trillanes, naku po, naku, ang dami niya 'pag marami kayong, ah, witnesses, naku po, malaking problema. Dahil hindi mo yun makontrol yung utak niyo, iba-ibang pabida-bida, parehas kayong magbida-bida. Si Llanes gustong umipal, si Madiaga gustong maka-escape sa kaso niya dahil alam natin baka may deal yun. Halimbawa, yun magiging witness siya. Anong deal doon sa kaso niya, oh, 'di ba? Baka magkaroon na siyang bail doon sa kaso niya 'pag halimbawa manalo diyan sa impeachment trial, oh, 'di ba? Dami niyong mga deal sa labas. Hindi katotohanan yung tinutukoy niyo. Gusto ninyo yung mga ibang tao ninyo may tutulungan kayo sa mga iba't ibang paraan na ginagamit ninyo yung ibang politiko na masisira. O ginagamit ninyo yung mga tao na yun, kasangkapan ninyo para sirain. O, yung kasamahan yung politiko, sana babalik sa inyo yun. Madam Chair. Sige po. At hanggang dito lang po. Ito po si Rene Bay. Salamat po. Hanggang sa susunod nating video. Mabuhay ang Pilipinas.